Hallelujah. Ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga ay meron pong pamagat na God commanded you to love. Huh? Ang isang napakahirap po na gawin sa pagsunod natin sa Panginoon ay ang i-apply ang pag-ibig ayon po sa standard ng Diyos. Hello? No? Sapagkat tayo po, sa ating pong natural na katauhan, ay may mga bagay po tayo na parang nire-restrict natin ang ating mga sarili sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil hindi po tayo confident or hindi po tayo kumbaga, hindi po tayo kampante, no? Na gawin ang bagay na yon dahil hindi sang-ayon sa ating pong kagustuhan. Amen po ba? Especially kapag pinag-uusapan na po natin ang loving your enemy. Amen po ba? Parang pagka enemy na po ang pinag-uusapan, pagka narinig na yung pangalan ng iyong kaaway, para yung mga balahibo mo sa, sabi pa sa Bisaya, sa tangkugo. Na? Yung mga balahibo mo sa batok, nagtatayuan na, no? Alam niyo po, ang sentro, pakinggan niyo po ito mga kapatid, ang sentro ng atin pong relasyon at kaugnayan sa Diyos ay pag-ibig. At meron pong standard ang pag-ibig kung paano ito dapat ipinapahayag at kung paano natin ipinapakita na tayo po'y umiibig sa Diyos. Amen? No? So, pag-usapan po ng pag-ibig, tandaan po natin na hindi po ito patungkol sa kung ano ang expression of love mo. No, meron kasi sa psychology, no, meron po silang sinasabi na expressions of love. Yan, may mga tao daw na ipinapahayag yung pag-ibig sa pamamagitan ng touch. May mga tao daw na ipinapahayag ang pag-ibig sa pamamagitan ng love, no, appreciation, yung mga words, no? Sinasabi nilang expressions of love. But remember that the Bible does not speak about your expressions of love. But it does require you to love your enemy, to love your brothers and sisters, to love your neighbor as you love yourself. Amen? As you love yourself. And in some passage po ng Biblia, meron pong mga demonstration actually na nire-require si Lord in loving your enemy. Ano sabi doon? If your enemy is hungry, feed them. If your enemy is thirsty, give them water to drink. Huwag niyo pong lagyan ng malatayon. No? It requires demonstration, mga kapatid. Meron pong standard ang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Amen po ba? Ang background po nitong ating talata, no, 1 John, is a first century letter around 85 to 100 AD, written by John from Ephesus to the churches in Asia Minor. Ito po yung pagkakataon na kung saan si John po ay ina-address niya, no, yung pong mga churches sa lahat po na nasasakupan ng Asia Minor. Okay, the book offers their certainty for their faith in Christ to combat false teachings, particularly Gnosticism. Okay? Bakit po? Sapagkat sa mga panahong ito, mga kapatid, ay napakarami na pong mga false teachers, no? Umiikot po sa mga Christian churches at tinuturo po yung mga maling pananampalataya. Ano po ba itong Gnosticism? Para sa kanila, ang material world is evil, pero lahat ng spiritual things ay mabuti. No? At dinideny din po nila ang pagiging Diyos ni Kristo.
Ganun po ang teaching ng Gnosticism, mga kapatid. So even before, ito pong mga teaching na ito ay nag-e-exist na. And ang epekto, ang epekto ng mga katuruang ito, mga kapatid, ay lumalabnaw yung pong kanilang pagsunod sa Panginoon. At naapektuhan ang kanila pong relationship, yung kanila pong ugnayan sa bawat isa, especially during the time of persecution. No? Kasi sa tindi po ng suffering, sa tindi po ng kagutuman, sa tindi po ng persecution, mga kapatid, hindi na po sila nakakahanap ng trabaho. Yung iba, mas ginusto na lang nilang ipagkanulo ang kanilang mga kapatiran para lang makakuha ng isang sakong bigas. No? Ganun po katindi ang persecution, mga kapatid. And so, John addressed the need for assurance of salvation by bringing them back to the center of the gospel, Jesus Christ, and focuses on the love of God. No? So, gustong ibalik sentro ni John the Beloved ang pag-unawa ng mga mananampalataya na, hey, mayroong tiyak na kaligtasan dahil sa pag-ibig ng Diyos. No? At itong pag-ibig ng Panginoon ang siyang dapat maging motivation natin, sabi nga, maging gasolina natin para tayo po ay magpatuloy sa pagsunod at sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. No? So, pinahayag po ni John kung sino si Kristo at kung ano mga sacrifice na ginawa ni Kristo at kung ano yung kanilang mga na-witness upang manumbalik yung pong pananampalataya nito pong mga Kristiyano. Nariyan pa po ba kayo? Kung minsan po, ito po ang nangyayari sa atin, no? Kapag tayo po'y dumaraan ng pagsubok, in reality, nakakalimutan natin yung ginawa ni Christ. Saan po tayo nakatingin? Sa kasalukuyan mong sitwasyon. No? Kaya mga katanungan kagabi sa seminar, bakit akala ba natin mahal tayo ni Lord? Akala ko ba mahal ako ni Lord? Bakit inaalaw ng Lord ang suffering? Bakit inaalaw ni Lord na ako ay magdusa? No? Focusing on ourselves. Focusing on your experience. Focusing in your trials. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, ganun ka ba? Ano ba yan, Lord? Wala na naman akong pambayad ng kuryente. Akala ko ba anak mo ko? Ano ba yan, Lord? Mapuputulan na kami ng tubig. Akala ko ba lingkod mo ako? Akala ko ba hindi mo kami pababayaan? Nakafocus sa sarili. Amen po ba? Forgetting kung ano ang kayang ibigay at ibinigay na ng Panginoon. Ang kanyang sariling buhay. Nakalimutan mo kung gaano niya ipinahayag ang dakila niyang pag-ibig sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, limot-limot ka man dong. Diba? Diba? In reality, pag may problema ka, nakakalimutan mo. Kaya alam niyo po, hindi mo rin masisisi itong mga mananampalataya nung una. Bukod sa meron talagang mga sunggaw, ng mga nanggugulo sa kanilang iglesia, tinuturuan sila ng mali, meron pa silang persecution and trials na pinagdadaanan. Amen po ba? Kaya ni-remind ni John, mga kapatid, kung anong klaseng pag-ibig ang pinakita ng Panginoon at itong klaseng pag-ibig din na ito ang siyang nais ng Diyos na ipinamumuhay ng bawat isa. Amen po ba? God has commanded us to love in the same way that He loved us. No? Ngayon po, tingnan po natin what are the principles of love based po dito po sa ating binasa. Verse 7 to 8, tingnan po natin. Sabi po dyan, Beloved, let us love one another, for love is from God. Kanino po galing ang love? From God. Ibig sabihin, ang pag-ibig na ito na dapat ipinamumuhay natin ay dumadaloy mula sa Panginoon. Excuse me po. Dahil sa ilang oras na tulog, madaling nanunuyo ang aking lalamunan.
No? At sabi po rito, and whoever loves has been born of God and knows God. Amen? Ang sino man pong umiibig, tignan mo yung katabi mo, mukha po bang umiibig? Huh? Parang blooming no? Pagka yung katabi mo nakaganon ng mukha, nangangasim, baka hindi po nananahan yung pag-ibig ng Diyos. No? Or baka naman, kasalukuyan sinantabi yung pag-ibig ng Lord kasi nagagalit, naiinis. No? Sino po dyan yung bago pumunta ng church, inis muna? No? Tapos pagdating sa church, sabi ito, whoever loves has been born of God and knows God. Okay? Anyone who does not love does not know God because God is love. So ano po ang unang prinsipyo ng pag-ibig, mga kapatid? Sabi po dyan, love comes from God. It reflects our connection with Him. The unloving person does not know God. No, ang isang taong may ugnayan sa Diyos, dumadaloy ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Bakit? Kasi ang Diyos mismo ang pag-ibig. Hindi siya ang source ng pag-ibig, siya mismo ang pag-ibig. Amen po ba? At ang sino mang nakakilala sa Panginoon, alam ang katotohanan ito, at ito po'y dahil ipapakita, nagre-reflect sa kanyang buhay. Because the one who knows God, love reflects that connection. Amen po ba? No? Kaya yung taong parang napakamakasarili, yung taong hindi kayang magbigay sa kanyang kapwa, yung hindi marunong mag-appreciate, yung taong maiinitin, mabugnutin, maliban na lang sa mga nagme-menopausal, no? Mga may hormonal imbalance. Okay? Pero yung taong araw-araw na lang naiinis, ang daming reklamo sa buhay, hindi kayang magbigay, hindi ma-appreciate yung mga bagay sa paligid, mga kapatid, hindi po yun kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. No? Hindi po dumadaloy ang pag-ibig sa Kanya. Sapagkat ang isang taong mayroong ugnayan sa Panginoon ay nagpapahayag at nagre-reflect yung love sa kanyang buhay. Pangalawa, love involves sacrifice. God showed His great love by giving His Son as sacrifice. Tingnan po natin verse 9 hanggang 10. In this, the love of God was made manifest among us. So sabi ito, sa paraang ito, ipinakita ng Diyos kung gaano ang kanyang pag-ibig sa atin. Ano po yung paraan na yon? Tingnan po natin, God sent His only Son into the world so that we might live through Him. In this is love. No? Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ang sinasabi po rito, mga kapatid, sabi mo, mahal mo si Lord? Wala yan. Yung pagsasabi mong, mahal mo ang Panginoon, hindi sapat yan. Bakit? Higit yung patunay ng Diyos na minahal ka niya. Anong ginawa ng Lord? Dito mo makikita kung gaano katindi pagmamahal niya sa iyo. Ano sabi niya? Binigay niya ang bugtong na anak. Sino po dito yung kayang mag-offer ng kanyang anak? No? Maisip ko pa lang na si Seth pag nagkakasakit, pag tinuturo ka, ako yung napapangiwi. Di ba ba? No? Ramdayan ni Pastor Bert, nag-iisa lang din si Seth no? Pag tinuturukan si Seth, parang ako yung gumaganon lalo na po yung nagsabay yung kanyang sakit, no? Foot and mouth, nagkaroon siya ng tigdas, nagkaroon siya ng bacterial infection, no? Basta 4 yun Rash ay yung kanyang allergy sumabay. Si Seth, nung kinuha na ng dugo, sabi ni Seth, nung tinanggal na yung karayom, tapos na. Ako nung pagtusok, gumaganon ako Ako yung gumaganon Di ba? Siyempre, nag-iisa pa lang yan Nag-iisa pa lang ha? Di binabalak. Hello?
Si Lord, sabi niya, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. At alam niyo po, nung ipinapako si Kristo sa krus, yung dinuraan si Kristo, yung tinusok ang kanyang tagaliran, alam na alam ng Diyos Ama yun. Alam na alam ng Diyos Ama ang nangyayari sa kanyang anak. Pero on behalf of you, alang-alang sa iyo na hindi ka mag-suffer sa kasalanan, hindi ka mag-suffer sa kamatayan, bunga ng kasalanan, ibinigay ni Kristo na Panginoon ang kanyang anak. Even si Jesus Christ, binigay niya ang kanyang sarili. Ano sabi niya? I lay down my life for my sheep. Tingin niyo ba hindi ginusto ni Kristo na siya ay mamatay para sa iyo? Hindi. Ginusto niya. I lay down my life for you. Hello? Ganun katindi ang pag-ibig ng Diyos. Love demands sacrifice. Amen po ba? Kung ikaw, kapatid, ay nagmamahal, mga magulang, ang araw gagawin mong gabi, ang gabi gagawin mong araw para lang ma-provide ang pangangailangan ng inyong mga anak. Tama, mali? Pag ikaw magulang, na wala ka bang iniisip kundi ang satisfaction sa iyong sarili, wala kang pakialam sa pangangailangan ng iyong pamilya, lalo na ng iyong mga anak, anong klaseng magulang? Ang ganon. Amen po ba? Sarili lamang ang iniisip. Hindi yon umiibig. Amen po ba? Bakit? Ang isang taong umiibig ay handang magsakripisyo. Hello? Ganon po pinapakita ni John, kapatid. Do you love God? Do you love God? Are you willing to sacrifice just like God? Hindi nga. No? Hindi nga. Binigay niya yung kanyang sarili. Can you give your life to God? Can you give your life to God? Eh bakit 2 oras lang ng gawain, nagre-reklamo ka na? Ang haba naman. Lumagpas lang ng 1 hour ang preaching, hindi na mapakali yung pet mo. Tagal naman ni Pastor. No? Nagkaroon lang ng mga seminars, ng discipleship. Ano ba yan? Ang daming gawain, ang daming activities. Hello? Paano na lang pag sinabi ng Lord, sige anak, punta ka ngayon ng Iran, kasi gusto ko ngayon, doon ka pupugutan ng ulo. Ano sasabihin mo? In Jesus' name! Hindi si Lord yan. Totoo ba yung pastor? May ganun ba, pastor? Eh, basahin mo yung Bible. Ano sabi ng Espiritu kay Paul? O Paul, pagdating mo ng Rome, doon ka tatalian, doon ka nila huhulihin, pagkatapos doon ka na rin pupugutan. Diba? Bakit may mga misyonaryo na pinipiling pumunta sa mga lugar na alam naman nilang mapapahamak ang kanilang mga buhay? Sa ngayon po, 200 pastors are imprisoned in China sapagkat matindi po ang kanilang crackdown ngayon. Dahil unti-unti na po nasakop ng Christianity ang China, mga kapatid, bagamat underground, but there are more than millions of Christians in China. Hello? Palapakan po natin ang Panginoon. But why do they choose to go to China kung saan sa Pilipinas napakalayang magtayo ng relihiyon? Napakalayang sumimba. Araw-gabi, hanggang tanghali, pwede. Diba? They choose to suffer because that's where God called them to be. Amen po ba? And they devoted their lives to God. Kahit sila po ay mapapahamak. Around 100 pastors are killed in Africa. Just last year. Hello? Samantalang dito, mga pastor natin, pakapakapi lang. Di ba? Nag-uusap sa ministry. Ang mga kapatiran, padating ng linggo, pinipilit pa ang sarili magsimba. Ay, gabi na kasi ako nakauwi. Kung nga, madaling araw na nakauwi. No? Pero nakagawain pa rin ng Panginoon.
Amen po ba? Love demands sacrifice. Kapatid, kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero hindi ka kaya mag-sacrifice ng 1 oras, 2 oras, 3 oras, 1 araw ng panahon mo para sa Panginoon, all the more na hindi mo kayang gawin ang mas matindi pang requirement ng Lord, ang ibigay ang iyong buhay sa Panginoon. Amen po ba? Kagabi, meron pong mga illustration, no? Sabi, Pastor, gusto ko po sumunod sa Panginoon, kaya lang di ko po talaga maiwan yung aking negosyo eh. Yung aking palotohan. Hindi ko po talaga maiwan yung aking bar. Hindi ko po talaga maiwan ang aking casino, Pastor. Gusto ko sumunod kay Lord. Alam niyo po, simpleng bagay pa lang po yan. How much more kung buhay na natin ang ibigay, ang hinihingi ng Panginoon. Amen po ba? The Lord showed us how to love. And that is giving your life. Amen? Next po. Love is centered in Jesus Christ. Verse 11 to 16. Tingnan po natin. Ano po sabi dyan? Sabi dito, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Tignan po natin ha. Bago po ito sinabi ni John, sinabi niya muna, ito yung klaseng pagmamahal ng Lord. Ganito pinakita ng Lord ang pagmamahal niya. Tapos bigla niyang binaling ngayon. Kung mahal tayo ng Lord, dapat din tayong magmahalan. Sa paanong paraan? Sa paraan ng paano tayo minahal ng Lord. Ang binigay niya, ang buhay niya sa atin. Dapat mo ring ibigay ang iyong buhay para sa iyong kapwa. Sabihin mo sa katabi mo, I am yours. Kaya alam niyo po, ang isang taong naglilingkod sa Panginoon, isa sa mga bagay na kanyang ginagawa ay nag-i-involve sa ministry. Why? Because in the ministry, you are investing your life sa mga taong kasama mo sa ministry. Sabi mo sa katabi mo, you are not an island. Walang Kristiyanong lumalago na nag-iisa. Tandaan niyo po yan. Because we ought to practice. Dapat natin pinamumuhay kung anong klaseng pag-ibig ang ipinahayag ng Diyos. Saan at paano niyo po nagagawa yon kung ikaw ay nasa ministry? Bakit po? Sa ministry, nakakasama mo at ang iba't ibang ugali. Tama? Hindi mo makikilala ang isang tao sa pag-upo mo lang ng isang Sunday. Hindi mo makakilala ang tao sa pag-upo mo lang ng 2 oras linggo-linggo. No. Makikilala mo ang tao kapag nakakasama mo siya sa ministry at sa anumang mga bagay na ginagawang madalas. Amen po ba? Nakikita natin kung gaano kasungit si Ninang Nena. Nakikita natin kung gaano kaprangka si Ninang Stella. Di po ba? Pero lahat yun ay kanilang pamamaraan ng pagpapahayag ng pag-ibig sa'yo. No? Kung minsan nga lang, sensitive tayo masyado, na-offend tayo, amen po ba? No? Or, dahil hindi mo siya kilala, hindi mo nauunawaan kung paano siya magsalita, mag-approach, amen po ba? Ang ginagawa mo, ayoko na nga dyan. Hindi mo na napapractice ngayon yung love. Bakit? Kasi you choose to step away. Ayoko na dyan. Kaya ang sabi ni Kristo yung uri ng pagmamahal na hinihingi niya sa'yo, i-invest mo yung buhay mo para sa iyong kapatiran. Amen. Nakakatuwa po, pakinggan na yung ating pong mga pastors like Pastor Boy, ng Nena, binuksan po nila yung kanilang tahanan para sa mga couples No? Nakakatuwa na nandun na yun, nagkakaroon ng bonding, ng fellowship, amen? Nagkakamustahan. Alam po, pag i-invest po sa buhay yon ng iyong kapatid, amen po ba? Yung iba nating kapatiran, nag-i-extend ng kanilang extra money kapag may pangangailangan ng kapwa mananampalataya, amen po ba? That is investing in the life of your brothers and sisters. Amen po ba? No? Ano po sabi dyan? Verse 11,
Verse 12, no one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. Sabi nga po natin, perfected. His love is perfected in us. Kompleto. No? Tandaan mo po kapatid, hindi maayos yung ating buhay kung wala ang Diyos. Hindi tayo perfecto kung wala ang Diyos. Hindi ka matino, hindi ka matuwid, lahat tayo ay makasalanan. Amen po ba sa harapan ng Panginoon? But because of the love of God, you are now perfected. Amen? By this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit, and we have seen the Father, and testify that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. No? Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him, and He in God. So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in Him. So sinasabi po ni John, without Jesus Christ, hindi mo makikilala ang pag-ibig. Without Jesus Christ, hindi mo mai-experience kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Tandaan po natin, hindi si Allah, hindi si Krishna, hindi si Shiva, hindi si Buddha o kung sino mang Diyos. Walang anumang Diyos sa daigdig na ito ang nagbigay ng kanyang buhay para sa kanilang mga tagasunod. Only the Lord of Abraham, Moses, and Isaac, ang Diyos na ating sinasamba, siya lang yung Diyos na kayang magbigay ng kanyang anak para sa atin. Paano natin may experience yung love na Lord? Sabi dito, confess and come to believe Jesus Christ. Amen po ba? Doon lamang po natin may experience ang Panginoon. So ang love po, mga kapatid, ay nakasentro kay Jesus Christ. No? Doon pinahayag, doon dinemonstrate, talagang yun ang lubusang pagpapakita ng pag-ibig ng Panginoon. Without Him, no? Wala pong pag-ibig na katulad ng pag-ibig na naranasan natin ngayon. God's love is manifested through Him. Verse 14 to 15. We rely on God's love through Him. Amen po ba? Mga kapatid. Verse 4, verse 17 to 18, sabi ito, love does not indulge in fear. No? Verse 17 to 18, ano po sabi dyan? By this is love perfected with us, so that we may have confidence for the day of judgment. Ito po sa atin, ano? Sa atin po, excited tayo, ay, magra-rapture na, ay, magsa-second coming na, yes, kasama ko na si Lord, makakasama na natin ng Panginoon. Ang tanong ko po, bago niyo po sabihin yon, napatawad niyo na po ba yung kaaway niyo? Napatawad niyo na po ba yung asawa mo na naka-offend sa'yo, na nasaktan ka? Napatawad mo na po ba yung kapatid mo? Yung mahal mo sa buhay? No? Yung bossing mo, napatawad mo na po ba? Hello? Dahil kung hindi, mga kapatid, huwag mong isipin na ikaw ay merong karapatang pumasok sa langit. Bakit? Ano sabi ng Biblia? Sa hindi kayang magpatawad, anong i-expect mong forgiveness kay Lord? Malinaw po yun sa salita ng Diyos. Kung hindi mo kaya magpatawad sa iyong kapwa, do not expect forgiveness from God. Malinaw yun. And without the forgiveness of God, we cannot enter into the kingdom of heaven. Confident tayo, yes, magra-rapture na, papasok ako sa langit. Ngayong umaga, kapatid, alalahanin mo, have you forgiven? No? Ano sabi dito? There is no fear. Verse 17, by this is love perfected with us. Ibig sabihin po, dito natin mapapakita na talaga ang pag-ibig ng Diyos ay perfecto na, complete na sa ating buhay. Ano sabi dyan? No? So that we may have confidence for the day of judgment, because as He is, so also are we in this world.
ang konteksto po niyan, babalikan natin yung sinabi ng Panginoon, no? Ni John, na binigay niya yung kanyang anak para sa atin. Now, tayo naman ang dapat mag-express ng standard ng love na sinasabi ng Biblia. No? At dahil doon, meron tayong confidence na safe tayo. Amen po ba? No? Verse 18, there is no fear in love. There is no fear in love. But perfect love casts out fear, for fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. So sabi dito, sa pagmamahal, dapat inaalis yung pagkatakot. Ano po yon? Fear of being hurt. Sabi na iba, it hurts, you know. Nasaktan ako eh. No? Pastor, paano ko siya patatawarin? Ang sakit-sakit eh. No? Sabi ito, love casts out fear. Babalikan natin 1 Corinthians. Sabi doon, 1 Corinthians, ang pag-ibig, kaya niyang magtakip ng 100,000 pagkakamali. Ibig sabihin, kung mahal mo isang tao, kaya mo siyang patawarin, kaya mo siyang unawain, kaya mo siyang mahalin nang walang pagkatakot. Amen po ba? Imagine niyo po kung si Pastora Stella ay natakot na patawarin si Tatay Oka, baka hindi siya nakapirma ng insurance. Ay, may insurance po ba, Pastora? Baka yung aking misis, kung natakot na patawarin ako, magbalikan kami, baka wala kaming set ngayon. Baka, sabi na aking misis, baka hiwalayan mo ako ulit eh. No? Ayoko na. Hallelujah. No? Baka wala kaming set ngayon. Amen po ba? No? Kasi nauna yung fear eh. No? Ilan sa inyo ang hindi kaya magpatawa dahil nauna yung takot? Kasi pastor, baka ulitin po niya eh. Ayaw ko magpatawad, pastor, kasi baka mamaya pag ako po yung nauna, hindi po ako pansinin, mapapahiya lang ako, pastor. Fear. Amen po ba? Ang pagkatakot ang siyang nag-hold back sa'yo para i-practice at i-demonstrate mo yung pag-ibig ng Diyos. Ilan po sa inyo ang merong ganung mentality? Kapatid, you are not living in the love of God. You are living in fear. Na baka ulitin, na baka masaktan ka ulit, na baka mapahiya ka, or baka masanay, etc., etc. Sabi mo sa katabi mo, ang dami mong palusot. No? Maliwanag sabi ng Bible, love casts away fear. No? It covers hundreds of errors. Amen po ba? Having fears, hold back, no? Love, and you will miss all the wonderful opportunities that follow thereafter. No, yung bang, kung napatawad mo na sana siya, sana meron pa tayo na maghilom yung sugat, at meron sana kayong mga wonderful memories na parating pa at magagawa pa. Amen po ba? Amen? Dahil pinatawad ako ng misis ko, no? Na ex ko noon, na jowa ko na ngayon, asawa ko na ngayon. Ang gulo eh, no? Dahil pinatawad niya ako, no? Nagkaroon kami ng opportunity ulit to have wonderful moments together. Amen? Sinusulit po namin yung 10 years na hiwalayan. Ngayon po kami nagliligawan. Hello? Amen po ba? Because you fear yung pag-ibig ng Diyos napipigilan at na mismo lahat ng wonderful opportunity na sana ay makapag-build together. Amen po ba? Kapag yung kapatid mo hindi mo pinatawad, no? Imbis na magkaroon kayo ng mas marami pang moments together, ano po nangyari? You put distance, no? Wala na kayong opportunity na mag-bonding, etc. Na mismo yung opportunity na kaya pa sanang gawin ng Lord sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Parang ayaw nyo na po. Ha? Number 5. Ito po ang final. Love is commanded by God. Kapatid, hindi po optional. Hindi po optional na patawarin mo ngayong kapwa.
Hindi po optional na ikaw ang umabot sa kapwa. Hindi po optional na mag-invest ka sa buhay ng iyong kapatid. It is God's command. At ang command na yon ay hindi po nagsimula noon at nagwakas noon. Ito po ay nagpapatuloy sa panahon natin at sa mga araw pa na darating. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ang siyang ating pong pundasyon sa pagsunod sa Panginoon. Amen? For without love, it is impossible to obey God. Amen? Without love, it is impossible to be subjected doon sa kalooban ng Panginoon because all you have to do is to follow what you think is right according to your thoughts. Amen po ba? No? Ayoko na yung sinasabi no? So gagawin mo lang kung ano ang iniisip mo, kapatid. Pero kung ang puso ay pundasyon, ang pag-ibig ng Diyos, hindi po mahirap ang sumunod sa Panginoon. Are you with me? It should be practiced in flesh. Ano po sabi dyan? Verse 20 to 21. If anyone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. Hindi lamang po, I'm a liar. You are a liar kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, but you still not forgive your enemy. But you hate your brother. Bakit? Sabi dito, if anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love God, or for he who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. Flesh to flesh, nakikita ng iyong mata. Sabi ng Biblia, kung yung nakikita mo nga, nakakasama mo, hindi mo kayang mahalin. Paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita? Love should be practiced in flesh. Habang ikaw ay nandito sa daigdig, kapatid, kinakailangan mong i-practice ang pagmamahal. Amen po ba? No, ano po sabi dyan? It must echo into the spiritual realm. Ibig sabihin, pag yung pag-ibig, dinemonstrate mo sa kapwa mo, nag-invest ka ng iyong buhay para sa kanya, pinatawad mo siya kahit ilang beses kanyang na-offend, you still forgive him. Ano sabi dito? Yung pag-ibig mo na yan, na prinactice mo sa iyong kapwa, ay darating at aabot sa langit. Doon sa Diyos na hindi mo nakikita, doon na ipaparamdam mo ang pag-ibig mo sa Kanya. Amen po ba? Do we love God? Love your neighbor. Invest your life to them. Forgive your enemy. Amen po ba? In application po mga kapatid, being connected with God and being in love with Him requires us to love others, including our enemy. Set aside fear and get right with them. Loving and forgiving are both choices to make. You have a choice to make. Sabi mo sa katabi mo, mamili ka. Magpatawad o impyerno. Hindi po yan. The better things is, mamili ka, magpatawad, or hindi mo ma-experience yung perfect love ng Lord sa buhay mo. Amen po ba? Nahihinder kasi yung love ng Lord sa ating buhay kapag pinipili nating hindi magpatawad. Amen? Nariyan pa po ba kayo? The theology of our text, mga kapatid, sabi po dyan, our ability to love is from the love of God. Ang taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ang siyang totoong nakakapag-apply at nakakapamuhay sa pag-ibig. Amen? Bakit po? Meron po siyang pattern eh. Meron ng standard na susundan eh. Amen po ba? No? Hindi mo sasabihin, Pastor, yung paraan ko po ng pag-ibig ay patabain yung aking asawa. Pastor, yung paraan ko po ng pag-ibig ay papayatin at gutumin yung aking asawa. Hindi po pwedeng ganon. No? Bakit? Ang pag-ibig ay merong standard. At ang standard ay ang Diyos. And that is giving life. Sacrificing. Amen po ba? Loving our brothers is precious to God. Kaya alam niyo po yung context ng 2 Corinthians chapter 9, yung cheerful giving.
Kung lalaliman po natin talaga yung ano dyan, it is about your brother eh. Loving your brother. Bakit? Yung sacrificial love, dahil nag-suffer sila, may persecution, ikaw, tuwan-tuwa ka makapagbigay tulong sa kanila. Amen po ba? And that is precious to God. Hello? Precious para sa Panginoon ang ibigin mo ang iyong kapwa. And lastly po mga kapatid, loving God is obeying. Loving your neighbor is obeying God. Pakicorrect po yan. Loving your neighbor is obeying God. Amen po ba? Ang tanong ko po ngayong gabi, ngayong umaga, are you ready? Ready po ba na magpatawad? Ready po ba na mag-invest sa buhay ng iyong kapwa? Hello? Alam niyo po, yung mga nag-amen, parang 3 or 4 lang yata. No? Alam po ng Lord ang ating pong buhay. Amen? Are we ready to love our neighbors? To love our enemies? Parang pahinain. No? Kapatid, let us obey the command of God in our lives. We have to love. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah. 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 Hindi po madali mga kapatid na kalimutan yung ating pong sakit, yung ating mga pains. Hindi po madali na talikdan yung ating pong mga nararanasang struggle. Struggle dahil po sa mga offenses, struggle dahil po sa conflict. And the Lord did not tell us to forget all our pains and suffering. Pero ang sinabi ng Panginoon, ipagkatiwala natin sa Kanya. At ang ating pong trabaho ay sumunod lamang sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Sa umaga po ito, ang aking pong challenge ay hayaan pong dumaloy ang pag-ibig ng Diyos kung paanong Kanyang demonstrate ang pag-ibig niya sa atin. Kapatid, it is now your time, your moment, your choice to also demonstrate the kind of love na ipinahayag sa atin ng Panginoon. To forgive your enemy. Kung ang Diyos ay inabot ka, inabot tayo, kahit tayo ay kaaway pa niya, namatay siya para sa atin, pinili niyang patawarin tayo. Kahit tayo ay nananatiling matigas, makasalanan, pinili ng Diyos na ialay ang kanyang buhay para sa atin. Kapatid, now is your time. Now is your decision to do the same. To reach out to your enemy. To forgive those who have offended you. To love them like the love of God in our lives. Lord, salamat. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi kami binigo ng pag-ibig mo. Salamat, O Diyos, sapagkat patuloy po ng iyong pagmamahal ay dumadaloy sa bawat isa. Panginoon, sa umaga po ito, ang akin pong dalangin, kung paano niyo po ipinahayag ang dakilang pagmamahal mo sa amin. Lord, teach us and help us na ito po'y maipahayag din po namin sa aming kapwa. Lord, sa mga naka-offend sa amin, help us, Lord, to reach out to them. Sa mga nakasakit sa amin, Panginoon, teach us to forgive them. And hayaan niyo po, Lord, ikaw ang patuloy na maghilom sa aming pusong sugatan. Sa umaga po ito, Lord, amin pong inilalagak sa iyong paanan. Lahat ng sakit, lahat ng offense, lahat ng suffering na dulot ng aming kapwa. And Lord, ang iyong pong pag-ibig ang dadaloy sa puso ng bawat isa. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa paalaala that for us to be forgiven, we should learn to forgive.
as you have loved us and forgiven us. Thank you, Father. Patuloy ka po namin dinadakila, niluluwalhati sa umagang ito. Sa iyong pampapurit, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah.